Diba, para hindi nagkainitan, yung tama lang. Ito po yung makikita natin na ganap dito. Wala, bro. Sino naman yung nandun na naglalatag pa doon? Laki, no? Mas malaki yun. Naglalatag pa doon, ah. Dami na mga naglalatag ngayon, no? Gagayahin lang po namin yung ginawa namin sa tatay niya. Gagayahin namin sa anak, pero mas masahol pa. Dahil ang tatay niya mabait, sinabi namin umalis ka na, lumayas siya. Kaso yung anak niya, Di protection lang naman to sa di protection lang naman to sa pundo ng ating bansa. hindi, ano yan eh, ano sila. May mga alam siyempre may tanong. Imposibleng hindi nila alam, ma'am. Kahapon pa sila dito. Hindi, wala naman yung diferensya yun eh. Huwag mo kayo mag-alala, ako sasagot lahat sa kanila. Kahit magtanong sila maya-maya, wala akong problema. Ko na po nito yung mga ampas lupang vlogger. Yung mga vlogger po na mga yayamanin. Mamaya pa yun, bawal pa. Tawagin na Antay Marcos, tawagin na impeach kung hindi niya ano si Sara Idismar. Puno talaga. Bakit ka nagiging sekretary? Ngayon sila Paberte, Alivision. Ang ginawa lang naman niya, puro na lang istorya, puro dudo, walang dada. O puro dada, walang dudo. Yun ang ginawa niya. Haka daw ang kahirapan. Dada. Walang dudo. Walang dudo. Puro daw. Dudon. Puro dudo. Thank you very much sa inyo. So ayan po ang paliwanag ni Yusek Ben, no? Ang sa atin lang po, patuloy tayong manalangin sa Panginoon dahil lahat ng nangyayari sa mga oras na ito ay merong basbas ng ating Panginoon. So, pag binigay sa atin ni Lord kung ano ating inihiling, yan ay mangyayari. Dahil sa mga pangakong sinabi niya at sa pagbubudol niya, sa atin, mga mamayang Pilipino, lahat yan ay may katapusan. So, patuloy tayong manalangin kahit anong religion na iparamdam sa atin na talagang hindi na kaya ni President Bongbong Marcos. Dahil marami nang pinakita sa YouTube kung paano siya magsalita. Di ba? Napakadami ng ebidensya na lumabas. So, tama po yung sinabi nila na kailangan talagang magpa-drug test ang ating presidente. At accountability dahil wala ng pera ang gobyerno ngayon. At nasa na yung gold? Yung PhilHealth, nasa na? Diba? Hanggang ngayon, wala silang accountability. Pero tayong mamamayang Pilipino, bayad tayo ng bayad ng tax. Ha? Bangag ang Paglabas pa lang ng bata, bayad na ang tax. Dahil paglabas mo ng ospital, magbabayad ka, di ba? Pero sila, patuloy ang paglulustay ng pera ng bayan, ng kaban ng bayan. Kaya, andito tayo ngayon, tuloy-tuloy po tayo. Kaya ang mga vloggers, salamat po sa inyo dahil kayo po ang talagang tunay na hero dahil kayo ang nagsasabi ng katotohanan na lumalabas po sa mga nanonood natin, sa mga nanonood ng mga kababayan natin. Patuloy lang po tayong makiramdam, makinig, at dito na po tayo, magsama-sama po tayo rito. Dahil itong laban na ito ay laban ng mamamayang Pilipino. Duterte! 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 Ayan kabayan. Abangan ninyo. And, Duterte! salamat po sa lahat ng Duterte! Duterte pa rin! Na for the views ha. Inuunahan ko na. Bagyo at Lindon, katapat niyo! Kaya ko yan! Lagpas ulo ang tubig! Sasabihin mo nandito kami! Ano kayo kung nandito kayo? Anong ginawa niyo? Yung flood na, yung nabaha sila, yung sabi niya, asan daw? Wala nang bahay! Saan kayo dumating?
Peace out! Lahat ng bahay! Wala nang bahay mga tao! Huwag niyong Saan kayo pasukin. dumating? Asan yung flood control? Alam niyo naman kami talaga na sumusuporta sa mga Dutertes. Nakita niyo nasa ground. Yun ang suportahan niyo ha. Huwag talaga yan. Kilala niya. Grabe meeting talaga. Tapos doon, bumaysi doon. Ano lang kami. Oo, kasi pangalawa na to napapasok Baka yan din yan kanina kuya. Hindi ko natanda yung face mo doon. Ako ba sa Masbate? Dahil sa presence, BBM ay isang parang adik! Isang adik! Wala na sa kaniluan! Isa ito ng iba't ibang bansa. Bakit ko pinato yan? Diba? Ngayon alam na natin ano ang panawagan. Trump first polygraph test. Polygraph test. Kailangan po ng accountability dahil sobra na ang utang natin. Trilyon ang utang natin na ngayon. Sobrang budget. Nasa na po ang 16 trillion na utang na hindi malaman kung saan napunta. Kaya ngayon sa mga kababayan po natin, sa mga OFW na patuloy na naghihirap para maitakulot ang kanilang pamilya at nagpapadala ng pera sa bansang Pilipinas. Napakalaki ng tinutulong nila sa bansang ito. Pero ano ang nangyayari? Winawaldas! Walang ginagawa ang gobyerno! Winawaldas ang pera ng gobyerno! Abroad! Ngayon nasa abroad na naman! Parte! Nasa na yung gold! Duran! Accountability! Kaya ang sigaw ng bayan, President BBM, bumaba ka na! Lumayas ka na! Tama na! Sobra na! Na bumoto kay TV Sara, siya rin ang magpapababa sa'yo at sa mga pamilya mo. Kaya isang sigaw natin. Grabe! Walang bayan! Marcos, alis dyan! Marcos resign! Marcos resign! Marcos alis dyan! Marcos, alis dyan! Ako ay Pilipino! May request, nakantayin mo na ulit natin ang Pilipinas. Brother Oliver, mamakit sapagkat mapapakinggan natin ang pagkikipagkaisa ng Muslim Women Solidarity for Peace. Mga balik Islam naman ang kababayan. Okay? Ako ay Pilipino! Nakantayin natin, mawitin natin ang Pilipinas. Ako ay Pilipino! Muslim Women for Peace and Solidarity. Napakinggan mo na natin. Nagkaroon ng 1986 at sa 16 lang ako noon. Hindi pa ako nakakasama, pero ay sasama ako. Tama!
ating kapatid na kababaihang Muslim for Solidarity and Peace. Ngayon naman ay pakinggan natin ang Solid Duterte Group, speakers group na nagpo-volunteer bago ang isang councilor na magbibigay ng mensahe. Palalapitin natin ang gustong magbigay ng mensahe at ating bibigyan ng process para po isa-isa natin ang paglalagay ng mga magsasalita. Ito po siya na magpakilala ng kanyang sarili at ng kanyang organisasyon. Mula po ito sa Duterte Volunteers Speakers Group. Okay, maraming salamat po Eric sa ating lahat na dito. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa ating lahat. Nais ko ng unang bigyan ng pansin yung salitang BBM. No? Kasi nahalal siya sa pwesto. Ang tawag dun sa BBM ay hindi Bongbong Marcos. Kung hindi, budol-budol si Marcos. Kaya nabubudol po tayo doon. Yun nga po yung BBM, ang ibig sabihin po ng BBM ay Bagong Buhayang Maninila. BBM ay Maninila sa Kapampangan na kailangang lipulin. Yun po yung BBM na binibigyan ko po ng kahulugan. Isa sa punto po, bakit ako nagsasalita, kayo nasa Luzon, madaling pumunta kami, galing pa po kami ng Mindanao. So para po maglabas ng ating saloobin, galing pa po ng Agusan. Actually, kami po kasi ang kumakatawan din na pinakilala namin yung Solid Duterte Family Worldwide. So hindi lang po nationwide, madami pong mga sumusuportang mga OFW po sa Solid Duterte. Pinagtanggol natin yung tamang paglilingkod ng Duterte. Yun po yung pinakauna na gusto kong bigyang diin. Nasa pamamahala po ng Duterte, una siya nakilala sa Davao, na kung saan ang Davao ay tinatawag na branded, no? Yung Davao na the most safest city ever to live throughout the Philippines. So dahil doon sa kanyang pamumuno, na kung saan nakikita natin na kanyang winawarningan yung mga kriminal na huwag gumawa ng anumang krimen dahil magagawa kayo ay may kalalagyan kayo. So ang punto, ang resulta sa paghabol ng mga kriminal, ang mga kriminal dahil nakikita na strong will at talagang kung ano yung sinasabi ay kanya pong ginagawa. So ang resulta po, ang buong Davao, lalabas ka na wala kang alinlangan, wala kang takot, safe and secure ka dahil kung meron mang natatakot ay yung mga kriminal nagagawa sa mga nakatira po sa Davao. At mula sa Davao, dinala po niya ito sa buong Pilipinas. Wala tayo punta dito tayo. Wala tayo naglalaban. Ayaw lang nila ibalita ang totoong nangyayari dito. Kaya nga, salamat social media. You are the hero of today's generation. Salamat po sa inyo mga vloggers. Oo nga, ayaw nilang magpunta dito dahil magalit yung mga payroll nila. Baka mawala yung payroll eh. Tuloyin natin, tuloyin. Pasko na eh. Duterte! Duterte! Break mo na, Kain mo na mga